Sinimula ng Estados Unidos ang malawakang deportasyon ng mga Ruso pabalik sa kanilang bansa. Sinimula ng administrasyon ni Trump ang malawakang pagpapaalis ng mga Ruso sa Estados Unidos, pati na ang mga humihingi ng asylum dahil tumakas sila sa rehimen ni Putin. Ngayong araw sa Moscow, sa paliparan ng Domodedovo, lumapag na ang ika-4 na eroplano mula sa Estados Unidos na ang sakay ay pawang mga deportadong Ruso. Tinanggap sila ng maruming tinubuang bayan gaya ng nararapat. Nag-utos agad ang rehimen ni Putin na ipadala sa digmaan laban sa Ukraine ang lahat ng deportadong lalaki. Mukhang kabilang sa mga na-deport ay parehong mga humingi ng asylum sa Amerika na tinanggihan, pati na rin ang mga lumabag sa batas ng Estados Unidos. Kabilang ang mga nag-expire ang visa. At ngayon, iniulat na sa ilang dosenang pinalayas na mga Ruso, may ilan ding mga desyertir mula sa sandatahang lakas ng Federasyon ng Rusya. Pag-uwi nila, kulungan o digmaan ang haharapin nila. Kapansin-pansin, ilang linggo lang ang nakalipas, nagtatawanan ang mga Ruso sa mga komento sa ilalim ng video ko tungkol sa pagde-deport ni Trump ng 50 Ukrainians pabalik sa Ukraine. Pero lumabas na mas malakihan pa ang pagpapaalis sa mga Ruso mula sa Estados Unidos. Ako si Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may bagong impormasyon. Noong gabi ng Disyembre, siyam dumating sa Moscow ang flight na may sakay na 2 dosenang Rusong pinalayas mula Estados Unidos. Kinumpirma ng New York Times, Berska, at isang ahensya ang impormasyong ito. Sabi ng New York Times, sabay-sabay pinapauwi ang mga Ruso at Iranian na dinideport. Kabilang sa mga dineport ay parehong mga humingi ng asylum sa Estados Unidos na tinanggihan, pati na rin ang mga lumabag sa batas ng Estado, kabilang ang mga nag-expire na ang visa. Ito na ang ika-4 na pagpapaalis ng mga mamamayan ng Rusya mula United States mula nang maging presidente si Donald Trump noong Enero. Ang tatlong naunang deportation flights ay naganap noong Hunyo at Agosto 2025 at noon. Kabilang sa ilang dosenang pinaalis ay may mga deserter mula sa sandatahang lakas ng Rusya. Ano ang naghihintay sa kanila sa bayan? Sa tingin ko, alam na natin iyon. Ang mga Ruso ay unang dinala sa Cairo, Ehipto, gamit ang espesyal na eroplano mula Arizona bago sa kabisera ng Ehipto. Natanggap ng mga ipinatatapon ang kanilang telepono at gamit saka sila inihatid sa eroplano papuntang Moscow na may kasamang bantay. Walang naitalang pagtakas sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ilan sa mga ipinatapon ay agad na binigyan ng tawag mula sa Military Recruitment Office pagbalik nila sa Russia. Ibig sabihin, ganun mismo, pagkalapag pa lang ng eroplano, naghihintay na ang mga taga-Federal Security Service sa paliparan at agad na inabot sa kanila ang mga tawag. Malinaw na ngayon, ang rehimen ni Vladimir Putin ay maghihiganti sa lahat ng mga Russian na umalis. Halimbawa, noong nagsimula ang malawakang digmaan mula sa Russia na hindi sumusuporta sa agresyong ito. Ayon sa ulat, isa sa mga unang deportation flight ay naganap noong huling bahagi ng Agosto. Partikular, ang mga autoridad ng Estados Unidos ay nagpa-deport ng humigit kumulang 60 mamamayang Russian mula sa bansa sa loob lamang ng isang araw, noong ika-27 ng Agosto. Tinutukoy dito ang mga Russian na napunta sa mga immigration jail sa Estados Unidos na talo sa mga kaso para sa asylum o pinili ang self-deportation. Ibig sabihin, nagpasya silang bumalik sa kanilang bayan nang hindi na naghihintay ng desisyon ng korte. At dito, ang issue ng self-deportation ay interesante sa konteksto ng ilang mga Russian na tinatawag na liberal. Babanggitin ko pa sila mamaya. Noong Agosto, iniulat na kabilang sa mga na-deport ay may ilang tao na natatakot sa political persecution sa kanilang bayan. Kasama rin ang dating sundalong kinasuhan sa Russia dahil sa pag-iwan ng unit niya sa Sochi nang walang pahintulot. Narito sila. Tinangkang mag-asylum sa Amerika pero natalo siya sa korte. Bukod pa rito, naiulat na habang nagtatransfer sa Cairo, ilang mga Ruso ang nagtangkang baguhin ang kanilang ruta para hindi na bumalik sa Moscow, pero magalang silang ibinalik sa flight papuntang Moscow. Magagalang na empleyado ng isa sa mga espesyal na ahensya ng Egypt, katulad ng tinatawag na magagalang na tao noon sa Crimea, ay ganoon din kagalang na inihatid ang mga Rusong ito sa eroplano pabalik ng Moscow. Iniulat na lahat ng na-deport sa Domodedovo
ay pinadaan sa screening at ilang oras silang ininteroga gamit ang mga pamamaraan ng pamimilit. Sa totoo lang, ano pa ba ang aasahan mo mula sa ganitong klaseng bayan? Dagdag pa ng ahensya, karamihan sa mga pinauwi ay pinilit makipagtulungan sa Ministry of Internal Affairs at Federal Security Service. Ayon sa kanilang datos, ilang tao, kabilang na ang mga dating sundalo, ay naaresto pa rin. Nakakatuwa ring isipin na mula nang maupo sa kapangyarihan si Donald Trump, regular nang nagpapadeport ng mga Ruso ang Estados Unidos, kahit sa panahon ng digmaan. Bukod pa rito, kahit ang ilan sa mga ganitong Ruso na nasa loob ng Estados Unidos ay tinatawag itong SVO. Ibig sabihin, naroon pa rin ang kaguluhan. Siyempre, may mga deportasyon na rin noon, bago pa si Donald Trump. Pero ayon sa New York Times, dati ay pinapayagan pa ang mga ide-deport na baguhin ang bansang pupuntahan kapag may layover at hindi na bumalik sa Moscow. Ngayon, hindi na ito pinapayagan. Hindi ko alam, baka ito ang pinag-usapan ni Vitkov at Putin sa Moscow. Bukod pa dyan, bibigyan ko kayo ng isang napaka-interesanting pahayag mula sa pinununo ng Organisasyong Pangkarapatang Pantao na Russian Shuttle for Freedom, Anna Shumova. Simula nang maupo si Trump, dumami ang deportasyon. Bawat buwan ay may umaalis na kahit isang eroplano papuntang Russia. Minsan malalaking grupo pa. Kaya kumukuha sila ng mga chartered flight para dito. At ayun na nga, ayon kay Shumova, sinasabi rin niya na pagbalik ng mga na-deport sa Russia, sila ay isinasa ilalim sa interogasyon na maaaring tumagal ng 3 o 4 na oras. Walang dumating sa ilalim ng deportasyon na madaling makasakay ng taxi at umalis, di tulad ng karaniwang pagdating ng turista. Bago ko tapusin, bibigyan ko pa kayo ng isa pang sipi mula sa Russian media na Verska. Sa totoo lang, hindi ko naman ugali maghalungkat sa Russian media na yan. Kahit ang mga tawag sa sariling liberal, mahalagang ipakita kung paano nag-aalala ang mga Russian liberal sa kanilang kababayan. Ganito kasi, ayon sa Verska, may ilang mga Russian na idinedepo mula sa United States na kusa na lang pumapayag na bumalik sa Russia matapos ang matagal na paghihintay ng refugee status sa mga deportation na kulungan. Sa ilang mga kaso, napipilitan ang mga tao na manirahan sa ganitong mga kulungan ng mahigit 1 taon, nang walang pagkakataong malayang makalabas sa pasilidad at makakita ng kanilang mga mahal sa buhay. Sila mismo ang naghihintay bumalik sa kanilang bayan. Gayunpaman, may mga taong pinapadeport kahit ayaw nila at maaaring kasuhan sa Rusya dahil sa politikal o iba pang dahilan. Noong Hulyo, nalaman ang tungkol sa pagkakaaresto ng deportadong aktivista mula PERM na si Leonid Milekhin mula sa Estados Unidos. Tinanggihan siya ng Estados Unidos na bigyan ng political asylum at pagkatapos niyang bumalik sa Rusya ay inaresto siya sa ilalim ng kasong terorismo. Kalaunan, lumabas na si Milekhin ay bumalik sa kanyang bayan hindi sa pamamagitan ng deportasyon, kundi sa isang karaniwang pribadong biyahe. Ayon sa impormasyon ng media, siya mismo ang kusang nag-request na mapaalis mula sa Estados Unidos. At itong pangyayaring ito ay talagang ikinagulat ko dahil ang mga Ruso mukhang wala talagang natututuhan. Noon, paalala ko lang isang oposisyonista na ang pangalan ay Alexei Navalny ay kusang bumalik na rin sa Rusya. At ano ang kinahinatnan ng lahat ng iyon? Kaya hindi ko maintindihan kung ano ang inaasahan nitong Milekhin. Noong nakiusap siya sa Estados Unidos ng Amerika na pauwiin siya, hindi malinaw kung ano ang inaasahan niya. Sa tingin nyo ba interesante ang episode na to? Kung mahalaga sa inyo ang aking ginagawa, maaari kayong magpasalamat sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription sa Patreon, Buy Me Coffee o YouTube sponsorship. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.